Bible Basics for the Believers, Lesson 9, The Other Christians. Yan. So, ito po, pag-usapan natin. Sabi ko rin naman yung tanong, how am I related to other Christians? Paano tayo related sa iba natin, sa ibang mga Christian? No? Related naman tayo, letter A, they are your brothers and sisters in Christ Jesus. Be sure to understand only those in Christ Jesus, o yung mga tao na ligtas, yung mga tao na niwala, no? Sila yung mga tinuturing natin mga spiritual brothers and sisters in Christ, no? Mga kapatid sa ating pong pananampalataya, no? Kahit kamag-anak mo na yan, kahit hindi kayo kaano-ano, basta pareho kayo naniniwala kay Kristo, no? Kay Jesus. At kayo ay pareho ng pinaniniwalaan, pareho kayo ng pananampalataya. Then, sila po ay considered ng mga kapatid po natin sa Espiritu. No? Kaya po yung palaging topic sa atin ni Pastor Cesar. Yung ating pong katawan, given na po ito eh. Yung katawan po natin. Meron tayong kamag-anak sa katawan. Meron tayong mga kapatid sa katawan. Ano po masasabi mo? Wala siyang masasabi. Sige, punta ka na kay Mami. Yan. So, ganun po yung mga tao na nilaga at binigay yung buhay sa Panginoong Jesus, sila po yung mga pinoconsider po natin mga kapatid sa Espiritu. So, sabi po rito, likewise, those na in Jesus Christ, o yung mga tao na hindi pa sila nag-decide na ibigay o i-surrender yung kanilang buhay sa Panginoon. No? Sila daw po yung mga parang some way, no? Hindi some way. No? Masakit pakinggan, pero sila yung mga unsaved pa na people. No? Kasi hindi pa sila naniniwala eh, hindi pa nila binibigay yung kanilang buhay sa Panginoon. So they are considered as yung mga non-believers o yung mga unsaved o di mananampalataya. Sa Tagalog, di mananampalataya. Sabi po dito, no? Tignan niyo po meron po dito, tignan po natin yung Romans 8:29. Kung meron po kayo, Romans chapter 8, verse 29. Sabi po dito ni Pablo, for those God foreknew, we also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brothers and sisters. So, si Kristo daw, siya yung firstborn sa lahat. So, hindi pa na siya papa. Tama? Kasi minsan may mga narinig ako, nire-refer si Jesus as something na si Papa Jesus ko. Well, si Jesus ko ay hindi papa dahil hindi po siya naging ama kahit kailan. Hindi malinaw pa, siya po ay ating po parang big brother natin siya. No? Nakatatanda, siya yung firstborn, siya yung pinakapanganay sa lahat. Kasi, siya pala naman po yung yung bumangon sa libigan eh. Meron na ba rin bumangon sa libigan? Wala pa. Wala pa rin bumangon sa atin. Amen po? Amen. Good. Nakakanig ako. No? So, siya pala po. Kaya siya yung tinuturing natin na firstborn. No? Yung firstborn po. So, huwag niyo pong gagawin, huwag niyo pong sasabihin na si Papa Jesus dahil kayo nila po, hindi po siya naging ama. God the Father, oo, ama natin talaga siya. No? Dahil totoo naman, siya po yung ama natin talaga, ama sa langit. Kahit si Jesus, nag-refer niya sa kanya as God the Father. Diba? So, tanda po natin yan Huwag po tayo, hindi kasi sinabi nila, hindi. Tayo po yung nakakalam ng tama, tayo po yung nakakalam ng totoo. Dapat tayo yung nagbibigay sa kanila na enlightenment. O, tayo yung piniliwanag ng mga bagay na dapat nila malaman. No? So, malinaw po yan. And then, sabi po dito, sabahin pa po ako sa may Romans chapter 9, verse
by physical descent who are God's children, but it is the children of the promise who are regarded as Abraham's offspring. So, sinabi rin po ni Pablo. So sabi niya, hindi sa laman, kundi yung nasa linya. Tayo po, malayo na po tayo sa linya. Pero, tayo po ay naging Kristiyano hindi by blood, no? Not by blood, but by the Spirit of God. Amen po? Amen. Yan, makakunti na lang buhay ah. Makakunti na lang buhay dito ah. Amen po ba? Amen. Yan. So, ayan po ano. And then sabi po dito no, they are your fellow laborers in service for Christ Jesus. Tinan nyo sinabi sa may Corinthians, no? 1 Corinthians 3, 5 to 10. Chapter 3, verse 5. Sabi po dito, no? What after all Apollos and what is Paul? Only servants through whom you came to believe, as the Lord has assigned to each his task. I planted the seed, Apollos watered it, but God is making it grow. So neither the one who plants nor the one who waters is anything, but only God who makes things grow. The one who plants and the one who waters have one purpose, and they will each be rewarded according to their own labor. For we are co-workers in God's service. You are God's field, God's building. By the grace of God has given me, I had a foundation as a wise builder, and someone else is building on it, but each one should build with care. So, malinaw po sinabi na po sa Pablo, tayo po ay mga magkakamanggagawa. No? Magkakamanggagawa tayo. Kumbaga sa isang construction site, tayo po ay mga magkakatrabaho. No? Mula nung ikaw po ay binigay mo yung buhay, no, sa Panginoon, inilaga mo, ikaw po ay inassign niya bilang isa sa kanyang mga trabaho, no, o laborers in the field. No? And then, sabi po ng pangalawang tanong, what are my responsibilities toward each or other Christians? Ano nga ba? Tingin niyo po, meron po tayong tungkulin sa ating mga kapatid. Tingin niyo lang, meron po wala? Meron. Meron wala? Meron. Meron wala? Meron. Meron. Kakasa tayo. Meron. Kasi na tayo muna nakilala natin at nagpakilala at sinay tayo ng Panginoon, meron na po tayong trabaho na dapat gampanan sa ating po mga kapatid. Ito, palagi ko sinasabi sa inyo ito. Yung pagpunta ng puri ka sa church, hindi lang po kayo i-encourage dahil nandito kami ng mga magawa. Kami rin po ay na-encourage dahil kayo ay nandito. So, it's two-way. Tama? Tutuwa kayo, nakikita nyo kung kahit sawa na kayo sa akin. At ako, natutuwa rin ako kasi nakikita ko kayo na nandito kayo. Di ba? Natutuwa ako kasi makakalinig na naman tayo pare-pareho. At sama-sama tayo mag-aaral ng salita ng Panginoon. Amen? Amen. Na-encourage po kami. Na-encourage kami na tumayo po sa laman, magpagamit sa Panginoon dahil po sa inyo. No? Na-encourage kami, ibig sabihin lang po lang, pinapatunayan po ng Panginoon yung pagkakatawag niya sa amin. At in return, kayo naman po, yung pananampalataya niyo ay nagiging totoo. Sa pamamagitan naman po, ng pagsama niyo at pakikiisa niyo sa pananampalataya natin ng Panginoon. Malinaw? Amen. Malinaw po? Yes. Ayan, Pastor. So, meron po tayong responsibility sa bawat isa. Sabi mo sa katabi mo, may pakialam ka sa akin. May pakialam ka sa akin. May pakialam ako sa iyo. May pakialam ako sa iyo. Yan malinaw po Yang katabi mo, nasa harapan na, sa likod, nasa gilid mo, merong pakialam ka sa iyo at may pakialam siya sa iyo din. So, kabilaan. No? Hindi pwede isa lang. No? Kaya, kapag merong kapatid na nagsabi, huwag mo nga ako pakialaman, buhay ko to. Hoy! Sabi ni Pastor, meron tayong pakialaman. Pero huwag mo naman pakialaman yung buhay niya. No? Yung gusto mong kulay ng kortina ng bahay niya, yung gusto mong ayos
Kapatid, hindi ka nagsimba ng nakaraan. Di ba ganun ba? I-check mo siya. Kapatid, hindi kita nakita ng nakaraan. Diba? Kapatid, parang nakikita mo ang lukot mo. O eto, 3,000. Mag-shopping ka muna. Di ba ganun? No? Sabi sana ako sa Biblia. No? When it comes to spirituality, tayo po lahat, meron po tayo pananagutan. Bakit? Kung ano yung mangyari sa'yo, no? Kung ano po yung mangyari sa'yo, pananagutan mo po rin sa Lord. Kasi ako inassign niya para tignan ka. Ikaw, inassign ka ng Lord para tignan mo ko. Ibig sabihin, papantayan kita, papantayan mo ko. Diba? Kasi, alam niyo po, ang picture po niyan para po tayo isang grupo na lumalakad po sa kiling ng bangin. Kapag ka may isang nahulog, lahat tayo mahuhulog. Kaya, habang lumalakad po tayo sa kiling ng bangin, bantayan natin isa't isa. Kapag ka may nahulog, angat po kaagad para hindi madama yung iba. Ganun po yung pinaka-analogy bilang pagiging isang Christian. No? Tayo po ay dapat nagtutulungan as hindi po tayo nililaan. Amen po? Amen. No? Amen. So, sabi po rito, ano na po yung mga ito? Tignan niyo po, yung mga responsibility natin. Letter A, we have to pray for each other. Almost everyone of Paul's letter opens with a prayer for those to whom he is writing. Kung papasin niyo lahat ng isip ni Paul, mula sa Romans, no? Hanggang sa Galatians, sa Ephesians, sa 1st, 2 Corinthians, lahat po yun, he is always opening up in a prayer. Ako ay nananalangin sa iglesia, dyan sa Efeso, dyan sa Galatia, dyan sa Corinto. Nananalangin niya. Bakit? Kasi siya, nung kilala siya sa Panginoon, nilagay niya sa sarili niya na ito magiging gawain ko. Ipapanalangin ko siya. Tignan niyo ha, hindi maganda yung kalagayan niya. Nakakulong po siya, pinahihirapan, pero despite nun, nananalangin siya para sa kanila. Amen. No? Kaya sana tayo po, ito po panawagan ko po, sa bawat isa, paalala, kahit hindi po maganda yung sitwasyon natin,